mapagmahal at dakila sa lahat. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, sa araw ng linggo, Panginoon, na ito po yung araw na itinakda mo. This is the day that you have made, and we shall be glad and rejoice in it. So Lord, we give you all the praise, the glory, and the honor for such a wonderful day, Panginoon, at itong privilege na ito na kami, Lord, ay muling nagkasama-sama upang ipagpatuloy ang isang gawain, O God, na alam naming napakahalaga, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, para sa inyo, kundi higit sa lahat, Panginoon, para sa amin. Ito ay kailangan namin, O God, na kami, Panginoon, ay magpatuloy sa pananalangin, magpatuloy sa pakikinig at pangunawa, pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. At magpatuloy kami, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo na nandirito na po sa Zoom room. Thank you for the life of Brother Virgil, si Sister Ophel, si Pastor Rory, and Sister Geraldine. At kanina po nandito si Sister Julie at ang inyong pong lingkod. And even for those, Lord, na mga papasok pa at magjo-join pa dito, Lord, we pray, O God, na ang Holy Spirit leading ang siyang maranasan namin sa ng bawat isa. At habang pinagpapatuloy po namin, O God, ang amin pong ang gawain niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng Daybreak Ministry, ay patuloy na ang inyong banal na Espiritu, the leading of your Holy Spirit, ang siyang pong mangunguna sa amin. Spirit, Holy Spirit, lead us. Ako po na gagamitin nyo na magdadala ng inyo pong mensahe, ng inyong salita, Panginoon, ay itago niyo po ako sa inyong likuran at gamitin niyo po, Panginoon, ang aking mga bibig, ang mga salita, bawat salita na lalabas po sa aking bibig ay magmumula sa inyo, Panginoon. At ang amin pong mga tainga, O God, spiritual ears, uh, i-anoint mo rin, Lord, upang tanging ang inyong boses lamang, Panginoon, ang aming maririnig. Lord, we declare strong internet connections po wherever we are, at ito ay maging protected from the works of the evil one na manggugulo. We cancel any work ng kaaway na manggugulo sa amin pong pagsasama-sama sa mga oras na ito. At ganun din, Panginoon Lord, we declare this place a holy ground, a holy space wherein ikaw lamang, O God, ang siyang mararanasan namin. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong tatanggapin, magbibigay ng kalakasan sa aming mga espiritual na buhay. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang pinakamataas na pagsamba na pwede naming ibigay, at sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus ay ito po ang aming mga panalangin. Amen and amen. Yan. So, welcome din, Sister Marisa. Maybe good morning na ba dyan? Kung nakabalik na po kayo sa UK, good morning po. At ako naman po ngayon ay sa Philippines. So, uh, parang nagkasalisi po yata tayo. At tayo po ay pagpapatuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Wherever we are, alam natin na ang Diyos ay kasama natin. So, pwedeng-pwede natin at kayang-kaya nating gampanan kung ano po yung kanyang ipinagkatiwala sa atin na gawain niya. Okay? So, ang atin pong devotion sa araw na ito
ay may pamagat na The Inspiration of Spiritual Initiative. So patuloy pa rin po yung itong ginagamit natin ng devotional by Oswald Chambers. Okay? Inspiration of Spiritual Initiative. And our text for today is taken from Ephesians. Actually, it's a part, bahagi po ng Ephesians chapter 5 verses 14. At yung bahagi pong yon na ating pagbubulay-bulayan ay ito pong sinasabi na arise from the dead. Okay. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? Kung ito po ay ating ia-apply sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. So sige po, tingnan po natin kung ano po yung ah, sinasabi sa ating devotion. Not all initiative, sabi diyan, the willingness to take the first step. So, yun po yung ibig ipakahulugan ng initiative. Gagamit po natin yan sa atin pong mga pagsasalita at ang ibig sabihin, initiative, the willingness to take the first step. So, lagi nating naririnig yung take the initiative. Yan. O, kung merong mga gawain, o take the initiative. Ibig sabihin lang, be willing to take the first step. Ikaw na ang mauna. Ikaw na ang mag-umpisa. Yan. Uh, yung pag sinabing meron ka bang initiative, o meron ka bang attitude, meron ka bang ganyang pananaw sa buhay, meron ka bang willingness to take the first step. Sabi niya, pero may parang may problema. Sabi niya not all initiative is inspired by God. 'Di ba? O, kaninang binabasa ko or nung nabasa ko po ito parang sabi ko, wait a minute, ano kaya ba ang ibig sabihin niyan? Okay? Sabi niya, not all initiative or not all willingness to take the first step is inspired by God. Bakit kaya? Sabi diyan, someone may say to you, get up and get going. Take your reluctance by the throat and throw it overboard. Just do what needs to be done. Okay, so ibig sabihin, siguro meron kuminsan meron tayong mga napag-share ng ating mga plan sa buhay o yung ating mga pinagdadaanan, mga sitwasyon, and maaaring may nagsabi na rin sa atin ng mga ganyan, sige lang, magpatuloy ka lang, get up and going and get going. Diba? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang mag-atubili ba. Take your reluctance. Sabi nga by the throat. O kaya, ano mo na, wag mo nang pansinin o wag mong bigyan ng importansya yung pagpatumpik-tumpik, yung mga reluctance na yan. Tapon mo na yan o kaya kalimutan mo yan. At ang sinasabi, just do. Gawin mo lang kung anong kailangan gawin. So, I'm sure ako naririnig ko 'yon sa mga minsan merong mga alam mo yung mga positive. This is more of yun yung mga motivational, 'di ba? Marami tayong naririnig na ganyan, mga motivational counselors, yung mga positive thinking, ganyan, yung mga nila, yung mga advice nila. Just do what needs to be done. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang mag-isip-isip pa, di ba? But sabi niya, that is what we mean by ordinary human initiative. So ano lang pala yon? Human thinking, sabi nga human, kilos tao. Yan, naririnig din natin yan, di ba? Kilos tao. Kasi where is that coming from? It's just coming from human, from people. Sa atin, sa sarili lang natin, 'di ba? Kaya that is just coming from ordinary. So uh, doon lang sa kakayanan natin bilang tao, human initiative. Okay? Sabi pero in contrast,
doon sa, yun nga, yung title natin, sabi niya is, meron palang spiritual initiative. Okay, so spiritual initiative in contrast to human initiative. So, yun po, ang ganda, di po ba? Okay, so ano naman daw yun? Ano ba yung spiritual initiative? Sabi niya, but when the Spirit of God comes to us and says, in effect, get up and get going, suddenly we find that the initiative is inspired. So yun ang malaking pagkakaiba, di ba? That when we receive that spiritual initiative from God Himself through the Holy Spirit, there is something different. There is something supernatural, 'di ba? Yun na yung kaibahan. It is something na hindi lang alam mo yun, yung bang parang nanggagaling lang sa tao, kundi alam natin that there is something higher that is giving us that the spirit of initiative, the spirit of willingness to get up and get going. Ang isang napakalaking pagkakaiba, siguro ito na-experience din natin mga kapatid, is that when we have the spiritual initiative, when we know that we have the spirit of initiative that is coming from God sa atin pong mga ginagawa, alam natin, 'di ba, na there is victory. 'Di ba? We are not just going, yung direction natin is not just towards victory, kundi we know that we are already victorious even when we are still beginning what we are supposed to be doing. Sa umpisa pa lang, alam natin there is already victory. We are already moving from victory to victory. Why? Because the Spirit of God is with us. Yun ang nagbibigay sa atin nung initiative na iyon. Willingness to take the step, not only the first step, but step by step until we reach the goal that we are aiming for. Diba? So, ang napakalaking kaibahan din nga is, ano ba kapag human initiative? Kapag human initiative lang, anong pwedeng mangyari? 'Di ba? When we are just relying on our own, when we are just relying on yung yung kaya ko 'yan, 'di ba? Pero paano pag hindi pala natin nakayanan? So what's gonna happen? That will put us down, 'di ba? Nandoon na yung kaya maraming mga tao ngayon ay sabi nga nila nadidiskaril o na naiiba ng landas. Maraming nagiging hopeless, maraming nagiging na-frustrate, disappointed, maraming mga ano ba yon, yung bang parang nawawalan ng pag-asa, ayaw na nila. Kasi kapag yung they take the first step, they take that initiative, but they were only doing from the human yung human capacity natin ay yun ang problema dun kapag ka meron na tayong mga na face na mga problems and challenges, nawawala na yung ating focus doon sa nais nating puntahan. But kapag ka yung spirit ng ating Panginoon ay nasa sa atin at yun ang nagbibigay sa atin ng initiative na yon, we can trust, 'di ba? We can trust that whatever comes to our way, anuman yung pagdaanan natin in that journey, alam natin na we can get up and get going. Okay? So maka-encounter man tayo ng mga problems, ng mga challenges,
na pwedeng magpabagsak sa atin, sabi na natin, o magpa-weaken sa atin. But we know when we have that spirit, we can get up again, and tuloy-tuloy lang, get going. And also, with the spirit, the spiritual initiative in us, wala yung parang napipilitan ka lang. 'Di ba? Naranasan po ba natin yon? Yung bang meron tayong kailangan gawin, pero napipilitan lang tayo, 'di ba? Walang kagalakan, walang joy. Parang kasi kailangan gawin eh. So gagawin ko lang. Kasi ano lang, we are compelled. There is that compulsion, there is that yung reluctance, there is yung parang ayaw mo naman talaga, napipilitan ka lang. So, but when we have the spiritual initiative from God, 'di ba? Yun ang mararanasan natin is yung kagalakan ba, kahit na alam nating mahirap, kahit na alam nating marami tayong pagdadaanan na pagsubok, kahit alam nating hindi natin alam kung gaano katagal ang journey na yon, still we have that joy, we have the peace, because we can trust, we know na mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon na siyang nagbigay sa atin nung initiative na yon na nagmumula sa kanyang ah, banal na espiritu. And ang promise nga niya is that He will go with us along the way. Okay? So sa pagpapatuloy po, sabi niya, we all have many dreams and aspirations when we are young. Okay, 'di ba nung mga kabataan natin o mga kabataan ngayon, marami eh. Daming mga pangarap, mga nais gawin, nais pa ma-achieve, 'di ba? Mga goals, mga objectives natin sa buhay. Siguro hindi lang din naman nung young pa tayo, mga bata pa tayo, but even now, hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga nais ma-achieve. Sabi diyan, but sooner or later, we realize we have no power to accomplish them. Napakadaming mga ganyang mga karanasan na marami tayong nais gawin, marami tayong mga plano sa buhay, but marami din yung mga hindi nare-realize, 'di ba? Kasi yun nga, we will come to a point na sasabihin natin parang imposible, parang hindi yata pwedeng mangyari, 'di ba? But sabi niya din yan, we cannot do the things we long to do. So maraming limitations, 'di ba? When we are just looking at our human tendencies and human capacities, makikita natin there's a lot of limitations. Ano-ano, yun. Minsan magkakasakit tayo. Pwede tayong mawalan ng mga finances, di ba? Pwede tayong ano pa, because of age, pwede tayong manghina, hindi na natin kaya yung mga pwede kailangan gawin, like kung gusto pa nating umakyat ng bundok, 'di ba? Pag matanda ka na, wala na, marami na mga sakit-sakit diyan, hindi mo na magagawa 'yon. So, there's a lot of limitations. So, our tendency, sabi niyan, is to think of our dreams and aspirations as dead. Wala nang pag-asa, 'di ba? Wala na, hindi ko na magagawa 'yon. Pero ano yung solution doon? Sabi niya, but God comes and says to us, arise from the dead. Okay? So ang tanong sa atin ngayon, ano ang mga bagay sa buhay natin, the areas in our lives where we think are already dead? Meron ba? Meron ba? So the Lord is giving us this moment, this time to again think, rethink, and evaluate where are we now in our journey in our lives. Ba meron ba pa rin bang mga bagay, mga areas ng buhay natin, mga aspeto ng buhay natin na nararanasan pa rin natin yung o nasasabi pa rin na
at ang ano, wala nang pag-asa, wala nang pwedeng gawin diyan, wala nang paraan. Okay? So wala na, dead point na 'yan, 'di ba? Dead end sabi nga, 'di ba? Pagka yung ano, yung sa mga daan, merong dead end. Wala na, hindi ka na makakaurong pa, hindi ka na makakasulong pa pala. Hindi ka na makaka-move on, 'di ba? May mga bang mga areas sa buhay natin ng ganun. Kaya sabi niya, arise, 'di ba? Arise from the dead. Baka- And we can. It can be done. It is doable. How? With the spirit of initiative na nagmumula sa ating Panginoon. Because sabi niya dyan, when God sends His inspiration, it comes to us with such miraculous power that we are able to arise from the dead and do the impossible. Wow, 'di ba? 'Di ba natin sasabing amen 'yan mga kapatid? 'Di ba tayo nagpapasalamat na mayroon tayong Diyos na kayang-kayang ibigay sa atin ang mga bagay na ito. When God sends His inspiration, sino yung inspiration na yon? It's the inspiration of the Holy Spirit. The Holy Spirit of God is our inspiration. At yung inspiration na yon, it comes to us with such miraculous power. Miraculous kasi, why? Dahil ang alam natin, akala natin wala na, dead end na, patay na. Pero miraculous dahil pwede pang mabuhay. And that's a miracle, 'di ba? Sa buhay natin. Pwede pa, meron pa, okay? So that we may be able to arise, 'di ba? Dead na, 'di ba? Syempre pag dead, wala na. Nakahiga na, matigas na, 'di ba? Hindi natatayo 'yan, 'di ba? Pero sabi niya hindi. Okay? When we have the spirit of inspiration in us, the spiritual initiative of God in us, what can we do? We can arise from the dead. Okay? Ano man yung mga patay na bahagi ng buhay natin. Is your relationship dead? Is your family relationships in trouble? Ano pa? Is your finances dead? Wala na ba? Ubus na? Wala na talaga? Hindi na kaya? Ano pa? Yung mga pagkakasakit natin. Para bang wala nang lunas? Para bang ilang taon na may sakit? Wala na bang wala nang gamot? Is it a dead situation? But sabi niya no, arise. 'Di ba? Hindi, gagaling ka. 'Di ba? Hindi magkakaroon ka ng pera. Hindi, yung problema mo na yan, masosolve yan. Yung relationships na yon, magkakaayos kayo ulit. 'Di ba? Broken relationships can be made whole again. At yan yung miracle. That's the miraculous power that will make us arise from the dead situations in our lives and do the impossible. Kasi imposible na eh. 'Di ba? Pero mga imposible na, wala nang pag-asa yan. Naririnig natin yan, hindi ba? Pero sa Panginoon, 'di ba, we know that walang imposible sa ating Panginoon. And that is God's declaration upon us. So sa atin pong pagpapatuloy, sabi niya, the remarkable thing about spiritual initiative is that the life and power comes after we get up and get going. So, ito ngayon ang challenge sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Bilang alam natin na the Holy Spirit indwells in us. Okay? Kasi ang sabi diyan it doesn't come uh, it it comes after we get up and get going. Itong spiritual initiative na ito. So, after, 'di ba? After. Why? Because sabi niya, God does not give us
overcoming life. Diba? It doesn't come in a silver platter. It doesn't come na parang bed of roses, di ba? Kaya maraming Christians, when they become Christian, kapag hindi nag-mature yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, tendency is they drift away. Why? Because yung Christian life it doesn't give us automatically yung overcoming life. It is a process. 'Di ba? Lagi nating naririnig 'yan. Na it is a process. What does God give us? It says here, He gives us life as we overcome. So as we go through the process of overcoming life, yun ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon is the spirit of initiative, the spirit of inspiration, the spirit of to overcome. As we overcome, He gives us the spirit as we go through. Kasi alam ni Lord na marami tayong madadaanan ng mga pagsubok, di ba? That if we do not learn, if we do not go through that process, ay madali tayong madali na tayong masusurrender. We can easily give up. Kaya sabi dyan, when the inspiration of God comes and He says, arise from the dead, we have to get ourselves up. There is the challenge. We have to get ourselves up. Anong ibig sabihin nun? We have to do the action. We have to put our faith in action. Okay? Hindi lang yung faith na 'di ba sabi nga sa Bible, faith without action is a dead faith. Okay? So, our faith has to be it has to be ano ba 'yun? It's an active. It's a proactive faith. Dapat kumikilos 'yan. So sabi niya diyan, because why? Because God will not lift us up. Okay? There will be times. There will be times when God will not lift us up. 'Di ba? There will be times when sasabihin natin, God, alisin mo na 'to. 'Di ba kahit si Jesus, 'di ba? Even Jesus prayed that to his Father. 'Di ba? Sabi niya, let this cup away from me. Diba? Yung nung naghihirap na siya, let this up, and he knew he was going to be crucified. Jesus knew he's going to die on the cross. Ang sabi niya sa panalangin niya sa Father God, sabi niya, 'di ba, get this cup away from me. 'Di ba? Pero ang will ni Lord, sabi niya in the end, sabi ni Jesus, let your will be done. Okay? Because kahit nga si God, nakita niya nagsasuffer yung anak niya, si Jesus. Pero hindi niya siya inalis doon, 'di ba? He allowed he let his son go through the process. He did not lift him out of that. Why? Because yun nga we have to get ourselves. There's also our partnership. When he needs our partnership, he requires our participation in that process. Our Lord, sabi niya, our Lord said to the man with the withered hand. So itong scenario na to, we can find it in Matthew chapter 12 verse 13. Yung kwento, yung story doon nung lalaki na mayroong withered hand. I think it was because of leprosy or basta wala na. Patay na, it's dead. Yung kanyang 'di ba? It's withered yung kanyang kamay. Pero sabi ni Jesus, sabi niya? Stretch out your hand. Sabi ni Jesus, 'di ba, doon sa lalaking iyon. And anong nangyari? As soon as the man did so, his hand was healed. But for that to happen, he had to take the initiative. He had to stretch out his hand.
'Diba? Ang sabi, he had to uh, he had to do the action. Kailangan sumunod siya. Said, stretch out your hand, sabi ni Jesus. So what did the man say? What did the man do? He stretched out his hand. And what happened? Gumaling yung kanyang kamay. So sabi niya, we have to take the initiative. If we will take the initiative to overcome, we will find that we have the inspiration of God because He immediately gives us the power of life. So, kailangan nating kumilos. Okay? Hindi pwedeng yung, Christian ako, okay na ako, tinanggap ko na si Jesus as my personal Lord and Savior, and then wala ka nang gagawin. Of course not. Diba? We have to obey. There is the obedience, there is that faith in action. Okay? So, ayan po. Meron po tayong mga karagdagang readings lang. So, maybe in our own time, we can read Leviticus 19, chapter 19 to chapter 20, and then also in Matthew 27:51 to 66. Andito po yung stories na ito na natunghayan natin. Okay. So, the wisdom from Oswald. Sabi dyan, we are apt to think that everything that happens to us is to be turned into useful teaching. It is to be turned into something better than teaching. That is into character. Okay? So, meron dapat itong nagiging result. Okay? Kasi kung teaching na wala namang pagbabago sa buhay natin, nakikinig lang tayo, puro lang tayo salita ng salita, puro lang tayo aral ng aral, napakadami na nating mga pinag-aaralan, pero wala namang itong reflection o manifestation sa ating buhay, then sabi niya, it has to be turned into useful, something better. And what is better is that dapat merong itong makikita na pagbabago sa ating karakter, sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And we shall find that the spheres God brings us into are not meant to teach us something, but to make us something. So, yun na nga, napakahalaga, 'di ba? Hindi masama na tayo ay nagtuturo, hindi masama na tayo ay nag-aaral, ah but it has to bear fruit sa ating mga buhay at sa mga taong ating nababahaginan ng salita ng ating Panginoon. Okay? So this devotional was taken from The Love of God, The Ministry of the Unnoticed. Ito yung devotional ni Oswald Chambers. Ayan. Pasensya na po at medyo maingay ang atin pong background at atin pong mga kamag-anak nandirito. So ayan po yung atin pong pag-aaral at devotional, and praise God for this very powerful uh, uh, mga wisdom na ito na atin pong tinanggap mula sa uh, mula kay Oswald Chambers, which we believe was an inspiration from the Holy Spirit of the living God Himself. Okay, so amen and amen. Yan, permission to leave. Yan. Okay, thank you po. So, mga kapatid, I think we only have a few minutes left. Let us move on po sa atin pong prayer time. Pastor, pwede po bang kayo na po yung mag-lead po sa atin pong prayer blast, if that's okay lang po?
para makapag-unmute, ay makapag-mute na po ako at medyo maingay na po yung background ko po dito. Kasalukuyan na yata kasi ang lunch time po dito sa amin ngayon. Wala nga po kaming kanong naririnig na ingay eh. Ay, wala po ba? Hindi po naririnig? Hindi nga po. Okay po, kasi nagsisigawan na po sila dito eh. Kasi nagla-lunch, kasalukuyan na po yung pananghalian. Okay po. So kung okay lang naman po, sabihan niyo na lang po ako kung maingay, no. So pwede pa siguro okay pa akong hindi mag-mute. Okay? So sige po, ididiretso ko na po. Ah, share ko lang po yung ating screen. Sige lang ate. Thank you, Strike ni Ma'am Pastor. Andres. Sige po, para makapag-rest naman po kayo. Yan. Okay, share screen natin. Para makapagpahinga naman si Pastor, araw-araw na lang siyang prayer blast. Sige, share screen ko lang po. Yan. Okay. Sige po. So, unahin na po natin yung ating prayers for healing para po sa ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Nakikita po natin sa ating screen yung Opo. listahan ng ating pong mga kapatid na nasa ating prayer list. At kung meron po tayong mga alam na mayroon din pong karamdaman na ngailangan ng healing sa ating Panginoon, banggitin na rin po natin ang kanilang pangalan, sama po natin sa ating mga panalangin. And among us po, meron din kuminsan ako po, pakisama po sa akin sa prayer dahil namaga po yung aking buti nga po ngayon medyo maayos na, magmamask nga po sana ako, magsusuot sana ako ng mask eh. Kasi namaga yung aking mukha nung siguro 2 days ago. Parang nagkaroon po ng infection. So, naka-antibiotics po ako ngayon and praise God na I was able. Dati po nahirapan po akong magsalita but praise God talaga na medyo maayos na, medyo nag-subside na yung swelling. Pero may sakit na masakit pa rin kaya medyo yung aking pagsasalita So pakisama po ako sa prayers din for complete healing mula po dito sa pamamaga sa aking mukha at saka yung sa infection po na dumapo sa akin. And kung meron pa rin po tayong mga ibang mga sa atin, mga karamdaman, isama na rin po natin yan sa ating prayers. Okay? So sige po, for 1 minute, tayo po muna lahat sa atin pong pagsasama-sama sa panalangin. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Gracious Father. Father, Maraming salamat, Panginoon. Sa pagkakataon ito, O God, na muli kami ay makatulog sa inyo. Intercession namin for sa aming mga kapatid. Tayo, Panginoon, ang patuloy na pag-ibig, O God, sa bawat isa sa kanila. Tanggapin nila, Panginoon, ang overflowing na power ng healing na kayo lamang may Lord, bawat isa alam mo ang sitwasyon. Alam mo ano yung mga kailangan nila in terms of healing. Physical man ito, o relational, o financial, o spiritual, Lord, alam mo po lahat. Kaya Panginoon, naniniwala kami, you are the source of everything that we need. Sama na po yung healing na kailangan ng aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Thank you, God. We give you praise and we give you glory. And thank you for the healing that we have received. That includes me, O God. Complete healing, Panginoon, ay tinatanggap ko, O God. In Jesus' name, we are healed. Amen. Okay. So, next po yung atin pong prayers for pillars of society. At ang atin pong focus ay ang church and the ministries. So, sama po natin sa ating panalangin, ang mga pastor, mga diakonesa, lahat po ng mga ginagamit ng ating Panginoon sa iba't ibang ministeryo
na iniwan niya sa kanyang mga alagad at ganun din po sa atin. So bawat isa sa atin, we are called, we are chosen to do God's work here on earth. Okay? So ang ganun din po yung mga worship services na ginaganap sa kasalukuyan, or yung iba natapos na, o yung iba ay magaganap pa lang sa iba't ibang time zones natin, na ang mensahe ng ating Panginoon ang siyang tunay na madala at siyang tunay na maipahayag para sa kanyang kapurihan. Sige po, Pastor. Go ahead po. Salamat po. At patuloy po natin din isama po sa prayer ang Good Psalm, kung saan kinabibilangan ni Nani Conchita, because they made their already decision on the church which they are being belong. Alam po natin merong circulation na nagaganap o mga letters. Kaya patuloy po nating ipanalangin sila ang yung mga desisyon na naganap sa loob ng kanilang iglesia, at yung iba pa na hindi na nila mararanasan yung naranasan pa ng ibang ating mga kapatid, na kung saan po ay they make themselves to be a independent church. Ang iba naman po ay may mga nanatili. So let us pray for the Good Sam, Good Samaritan Methodist Church or United Methodist Church, that they may able to see more deeper whom they follow. Okay po. So yun lamang po ang karagdagang impormasyon, dahil araw-araw po ninanais ni Nani Conchita na ipanalangin po sila until that they having that kind of decision. But rather that kind of decision, they need a covering prayer also, because alam po natin ang kaaway gumagawa ho ng kapamamaraanan. So we need to bind it, we need to cancel it, yung persecution, yung rejection. So that when they feel on that, they will feel love, they will feel comfort, they will feel victorious because God is with them. So yung po mga nag-autonomy na independent church. So yun lamang po ang mga karagdagang announcement para ipanalangin ang ating mga kapatiran. Yun lang po. Salamat at Finet to let me to share this. Sige po. So, thank you, Pastor Rory. At so mga kapatid, for 1 minute, let us all join together and bless the heavens and declare open heavens para po sa atin pong mga prayer request for the church and the ministries, and especially po sa Good Samaritan Church na kanabibilangan ni Nanay Conchita at ibang pa natin mga kasama. Okay, so sige po for 1 minute. Ngayon na po ang ating prayer blast for the church and ministries. Father God, Father, once again we lift up to you, O God, the churches and the ministries, ang inyong mga anak on the bench of tunay at tuloy na pangmalakad sa inyo pong katotohanan. Lord, sa kabila ng pagsubok, pinagdadaanan ng mga iglesia na inyong pagkam namin, O God, Lord, kasama ka natin sa aming paglalakad na ito. Pray for the pastors, deaconesses, Lord, lahat ng ginagamit mo, God, na patuloy, Panginoon, tumutugon sa pangangailangan ng inyong iglesia. We pray for the Good Samaritan Church, O God. Kayo pong mangunaw ng Spirit, pangusap sa bawat isa sa kanilang umilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And we pray, Panginoon, for wisdom, O God, Lord, for discernment, O God, para sa kanila mula sa inyo. any concern,
habang sila ay nagpapatuloy, Lord, na nagnanais, O God, na makasunod sa inyong kalooban para sa inyong kapurihan. Thank you, God, that you are in the midst of all this. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Next, ipanalangin po natin ang nations and the governments. So patuloy po yung ating pong intercession for the nations of the world. Alam po natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran between the nations, yung mga continuous conflicts and wars, yung mga iba't ibang mga challenges sa mga ekonomiya, sa mga security, at economy, yan, at marami pa pong mga bagay-bagay na hilingin po natin ang patnubay at gabay at leading ng Holy Spirit as He impresses upon us all the other concerns na nais niyang isama natin sa ating panalangin. And let us pray according to the will of our God, believing in faith that He is a prayer answering God. So for 1 minute po, tayo pong lahat sama-sama, sabay-sabay sa ating prayer blast for the nations and the governments. Ngayon na po. Hallelujah. Most gracious Heavenly Father, Yes, Lord. We believe you are the Holy God of Spirit, all nations. Lord, The nations, Panginoon, this we world, we want to believe lead it our nation, is Lord. part of your creation. At alam namin na ang inyong sovereign, ang inyong authority, Panginoon, mananatili, O God. Walang makakatanggal Piliin mo po ang hanggang sa panahon, Panginoon, Lord, sumalang na sa sabi mo, aming Panginoon, Palangin mo dalhin mo po pa kami lahat sa inyong presensya, pagkakaroon sa inyong bagong langit, new heavens and the new earth. Salamat, Lord, na we believe, habang nanihintay namin, Lord, panahon, tuloy po kami to pray and intercede on behalf of all the nations. Yung mga conflicts, yung mga wars, yung mga iba't ibang challenges, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat mamamayan, O God, ng mga bansa. We pray for all the leaders of the world, O God, the nations, na sila, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng leading ng Holy Spirit sa kanilang pagganap for the good of many, for your glory. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, so bago po tayo mag-closing prayer, nahihilingan na po natin si Pastor Rory, Pastor, to do our Thanksgiving prayer and benediction. Meron po bang mga birthday celebrant today, February 16, para maipanalangin po natin? Wedding anniversary, wala po yata. Sister Pinet, pwede Ay, mo ayan, pakinig Sister ulit. Flora, meron? Hindi po birthday niya, pero nagwawala daw po siya dun sa amin, saka nagsisigaw daw po noong February 14 po. February 14? Nagwawala daw po si Iris, saka nagsisigaw daw po. Paki-pray po. Yung po madugang po ninyo, no? Opo. Sige po. Yung po daw kanyang manugang, let us pray for her, being a disturbance of the spirit. Sige po. Let us pray for her. Heavenly Father, we rebuke the work of the devil. We rebuke, Lord God, the spirit of disturbing right now in her mind, in her heart. Cancel everything and give her, Lord God, a peace. And right now, Lord God, intervene in the life of Iris, Lord Jesus Christ. We ask in your holy name, cover all the person and protect them, Lord God. Especially, Lord God, the daughter-in-law of Ate Flora. Yes, Dalangin Lord. namin, O Diyos, ng tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Katulad Yes. ng inyo ang sinabi, Panginoon, binigyan nyo kami ng karapatan at otoridad, Panginoon, at kapangyarihan upang tapakan ang gawa ng kaaway, O Diyos. Yes, Ano man to, Panginoon, ang aahas man to o alakdan man sa tanging pangalan ni Jesus. And this authority comes from you.
and we cast out the work of the enemy. Through salvation only, Lord God, she will find you and accept you as Lord and personal and Savior, and rebuke, Lord God, the mentality of being not believing in Christ or antichrist. In Jesus' name, rebuke the work of the enemy of that kind of concept, that kind of doing of the devil right now. We speak for peace. We speak, Lord God, love. We speak, Lord God, calmness. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Father God, because as we continue to pray right now, patuloy po kami nagpapasalamat po sa inyo, O Diyos na buhay, sa inyong pangunguna po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na kung saan ay inyong iniwan upang ito'y aming dalhin, Panginoon. Thank you, Lord God, that you are all continue to lead us and to control in our life, not in our own decision. Because many times in our own decision, we may fail. But truly, through you, we won the victory because of you. Salamat din po sa buhay ni Ate Finet na yung ginamit po ngayon, Panginoon, at patuloy na inyo siyang pagpapalain at iingatan. Dalangin po namin, Panginoon, ang kabuuan ng kanilang pamilya, O Diyos, na nasa pagudpod. Ingatan ninyo sila, Panginoon, at kabayin. And as this enjoyment that comes from you, we ask, Father God, to guide them, protect them, and bless them more. And may your salvation, they will experience is, Lord God, sa bawat din kanilang gagawin. And when they see the blessing, and when they see the creation that you have made for us, Lord God, they will experience you mightily, and they will experience the work of the Holy Spirit sa kanila pong buhay. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo rin ang ibang aming mga kasama na narito, Panginoon. Sa Ate Ofelia, sa Ate Flora, sa Ate Marisa, si Kuya Virgil, O Diyos, ang aming pong panalangin, ang katagumpayan mo, ang paghahari mo, ang kagalingan mo, ang kalakasan mo, ang pag-asa mo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming sandingan na sinasantungan na patong buhay sa aming buhay pananampalataya. Salamat pong marami, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na siyang nag-iwan sa atin ng salita na the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The peace of God, or the shalom, the redemption, the prosperity, the breakthrough, the healing will flow. The victory is ours because Christ did everything for us. In the name of Jesus, our Christ, our Lord. Amen and amen. 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 Sige po. So, sige po.